Bumagsak ang dulo ng mamahaling pluma sa ibabaw ng papel. Ang tunog nito sa katahimikan ng silid ay parang isang putok ng baril. Para kay Althea, iyon na ang hudyat ng kanyang kamatayan. Ang pagbebenta ng kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang buong pangalan. Althea Gomez. Bawat letra ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang kinabukasan. Sa paghampas ng buntot ng letrang C sa dulo, naramdaman niya ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa kanyang mata, bumagsak sa papel katabi ng sariwa pa niyang pirma. Isang pirma para iligtas ang kumpanya ni Papa. Isang pirma na katumbas ng kanyang kalayaan. It's done. Ang boses ng lalaking nasa harapan niya ay kasing lamig ng hangin na ibinubuga ng aircon sa loob ng conference room. Walang emosyon. Walang bahid ng kahit anong awa. Hindi nag-angat ng tingin si Thea. Nakatitig lang siya sa papel, sa kontratang magkukulong sa kanya sa loob ng 1 taon. Kasunduan sa pag-iisang dibdib. Napakagandang pakinggan pero ang laman ay lason. Ang mga patakaran ay malinaw, Miss Gomez, pagpapatuloy ng lalaki, si Enzo Alejandro del Rosario. Mag-asawa tayo sa papel sa mata ng publiko. Pero sa pribado, 2 estranghero tayo na nakatira sa isang bubong. Naramdaman ni Thea ang mahigpit na paghawak ng kanyang ama sa kanyang balikat. Isang paghawak na nagsasabing, anak, pasensya na. Walang pakikialam sa personal na buhay ng isa't isa, sabi ni Enzo, habang kinukuha ng abogado niya ang dokumento. Walang anumang ugnayang emosyonal. At pagkatapos ng 1 taon, kapag nakabangon na ang Gomez Realty, maghihiwalay tayo ng tahimik. Ang bawat salita ay parang patalim na tumatagos sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi siya isang bagay na pwedeng bilhin o isang problema na kailangang solusyonan. Isa siyang tao. May pangarap. May puso. Pero tinikom niya ang kanyang bibig. Para kay Papa. Gagawin niya ang lahat para sa ama na nag-alaga sa kanya mag-isa. Naiintindihan ko po, sir, pabulong niyang sagot. Sa wakas ay nag-angat siya ng tingin. Nakita niya ang mga mata ni Enzo del Rosario. Maitim, malalim at walang mababakas na kahit ano. Para kang nakatingin sa isang malalim na balon na walang katapusan. Napakagwapo ng kanyang mukha, parang inukit ng isang maestro, pero ang aura niya ay nakakatakot. Siya ang tipo ng tao na kayang sirain ang mundo mo sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri. Tumayo si Enzo. And my driver will pick you up tomorrow morning at 9. Dalhin mo lang ang mga importanteng gamit mo. Lahat ng iba mong kailangan ay nasa mansyon na. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tumalikod na ito at lumabas ng silid, kasunod ang kanyang mga abogado. Parang isang hari na laging nasusunod ang gusto. Naiwan si Thea kasama ang kanyang ama sa malamig at malawak na silid na iyon na napapalibutan ng salamin. Mula doon ay tanaw ang buong syudad ng Makati. Ang matatayog na gusali ay parang mga dambuhalang rehas na bakal na kumukulong sa kanya. Ito na ang bagong mundo niya. Isang gintong hawla. Kinabukasan, gaya ng sinabi ni Enzo, isang itim at makintab na sasakyan ang sumundo sa kanya. Pagdating niya sa Del Rosario Mansion, nawalan siya ng hininga. Hindi ito isang bahay. Isa itong palasyo. Napakalawak ng hardin, at ang mismong mansyon ay tila kinuha mula sa isang fairy tale book, kung ang fairy tale ay tungkol sa isang prinsesang bihag. Isang matandang kasambahay na nagpakilalang si Manang Lydia ang sumalubong sa kanya. Ngumiti ito, pero baka sa mga mata nito ang awa. Maligayang pagdating sa mansyon, Ma'am Thea, sabi nito. Dinala siya ni Manang Lydia sa isang napakalaking silid sa 2nd palapag. Ito po ang magiging kwarto ninyo. Ang kwarto po ni Sir Enzo ay nasa kabilang dulo ng pasilyo. Hiwalay. Siyempre. Gaya ng nasa kontrata. Ang silid ay mas malaki pa sa buong sala nila. May sarili itong banyo, walk-in closet na puno ng mga damit na hindi niya kailanman pinangarap isuot, at isang balkonahe na may tanawin ng malawak na hardin. Maganda. Perpekto. Pero walang buhay. Nang iwanan na siya ni Manang Lydia, dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ngayon lang nagsisink in sa kanya ang lahat. Simula ngayon, hindi na siya si Althea Gomez, ang simpleng babae na may pangarap maging isang pintor. Simula ngayon, siya na si Aurea Althea del Rosario. Isang pangalan na walang pagmamahal.
Isang titulo na walang kahulugan. Isang asawa na hindi kailanman magiging asawa. Nakatulala lang siya sa bintana, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakakabingi. Walang ingay. Walang tawanan. Tanging ang marahan lang na tunog ng orasan sa dingding na tila binibilang ang mga segundo ng kanyang sentensya. 1 taon. 365 araw. Kakayanin niya ba? Biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave. Binuksan niya ito. Mula kay Enzo. Ang laman ng text ay maikli lang, pero sapat na para magdulot ng panibagong takot at kaba sa kanyang dibdib. Rule number 1, huwag na huwag kang papasok sa opisina ko sa West Wing. That area is off limits. Napatingin si Thea sa mahabang pasilyo sa labas ng kanyang pinto. Ang isang dulo ay maliwanag, pero ang kabilang dulo, ang West Wing na tinutukoy nito, ay nababalot sa dilim. Nakatayo si Enzo sa likod ng kanyang malaking mesa sa loob ng kanyang opisina, ang West Wing. Ang ipinagbabawal na lugar. Ang buong silid ay salamin ng kanyang pagkatao, organisado, madilim, at walang puwang para sa anumang hindi kailangan. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na ilaw mula sa isang modernong lampara at ang serye ng mga monitor na nakahanay sa dingding. Sa isa sa mga monitor na yon, kitang-kita niya si Althea Gomez. O mas tamang sabihin, si Althea del Rosario. Napakunot ang noo ni Enzo. Ito na ang ikatlong araw niya sa mansyon, at sa loob ng 3 araw na yon, pare-pareho lang ang ginagawa nito. Gigising, kakain mag-isa sa napakalaking dining hall, at magkukulong sa library. Nagbabasa. Iyon lang. Walang ginagawang kahina-hinala. Walang tinatawagan. Walang sinisubukang kaibiganin sa mga kasambahay para makakuha ng impormasyon. Nakatitig siya sa imahe ng babae sa screen. Nakaupo ito sa isang sulok ng library, yakap ang isang makapal na libro. Ang buhok nito ay nakapusod lang ng simple, at suot nito ang isa sa mga plain na damit na dinala nito mula sa dati nitong bahay, sa kabila ng closet na puno ng mga damit na pinamili niya. Ano ang binabalak ng babaeng to? Tanong ni Enzo sa kanyang sarili. Inaasahan niya na magiging maluho ito, na gagamitin nito ang credit card na ibinigay niya. Inaasahan niya na susubukan nitong pumasok sa opisina niya na maghahanap ito ng butas sa kontrata nila. Pero wala. Tanging katahimikan lang. At ang katahimikan na yon ay nakakainis. Mas gugustuhin pa niyang harapin ang isang halimaw kaysa sa isang anghel na may nakatagong sungay. Ang pagiging simple at tahimik nito ay isang palabas. Sigurado siya roon. Lahat ng babae ay may presyo. Lahat sila ay may hidden agenda. Natutunan niya iyon sa pinakamasakit na paraan. Tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Pinindot niya ito. Yes? Sir Enzo, boses ng kanyang head of security. May package pong dumating para kay Ma'am Thea. Galing sa isang courier service, pero walang pangalan ng nagpadala. Biglang tumalim ang mga mata ni Enzo. Ito na. Nagsisimula na. Saan galing? Malamig niyang tanong. Hindi po nakalagay, sir. Anonymous sender. Dalhin niyo sa akin. Huwag niyong ibibigay sa kanya. Iscan niyo muna para sa anumang panganib. Masusunod po, sir. Ilang minuto lang, isang security personnel ang kumatok at pumasok sa kanyang opisina, dala-dala ang isang katamtamang laking kahon na nakabalot sa brown paper. Salamat. Makakaalis ka na. Nang mag-isa na siya, tinitigan ni Enzo ang kahon na parabang ito ay isang bomba. Sino ang magpapadala ng regalo sa asawa niya? 1 linggo pa lang silang kasal sa papel. Marahil ay isa sa mga dati nitong manliligaw. Isang taong hindi pa alam na pag-aari na siya ng isang Del Rosario. Kumuha siya ng cutter at maingat na binuksan ang kahon. Inaasahan niyang makakita ng alahas, pabango, o kung anong mamahaling bagay. Ngunit ang laman ng kahon ay nagpatigil sa kanya. Isang set ng mamahaling watercolor. Mga dekalidad na papel para sa pagpipinta. At isang set ng mga brush na gawa sa pinakamagandang klase ng buhok. Kumunot lalo ang noo niya. Art supplies? Para saan to? Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito umaayon sa imahe ng isang babaeng nagpakasal para sa pera. Pero kahit ano pa ang laman nito, isang bagay ang malinaw, may isang lalaki na sinusubukang kunin ang atensyon ng asawa niya.
At hindi niya yon papayagan. Hindi dahil sa nararamdaman niya para sa babae, kundi dahil sa pangalan ng pamilya Del Rosario. Ang anumang iskandalo ay makakasira sa imahe na pinaghirapan nilang itayo. Dala ang kahon, lumabas siya sa kanyang lungga sa West Wing at naglakad patungo sa library. Naabutan niya si Dea sa eksaktong posisyon nito kanina, abala pa rin sa pagbabasa. Hindi man lang nito naramdaman ang pagdating niya. Walang salitang ibinagsak ni Enzo ang kahon sa mesang nasa harapan nito. Ang malakas na tunog ay nagpagulat kay Dea. Napatalo nito ng bahagya at napatingin sa kanya, ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot at pagkalito. Ano to? Nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot si Enzo. Tinitigan lang niya ito ng diretsyo sa mga mata, sinusubukang basahin kung nagsisinungaling ba ito. Dumating yan para sa'yo. Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Dea habang dahan-dahan niyang inaalis ang takip ng kahon. Nang makita niya ang laman, ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng purong pagkamangha. Hinaplos niya ang mga tubo ng watercolor na parabang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sino ang nagpadala? Tanong ni Enzo, ang boses ay matigas at walang emosyon. Umiling si Dea, hindi inaalis ang tingin sa mga gamit. Hindi ko alam. Wala akong ideya. Huwag mo akong gawing tanga, Althea, may diin niyang sabi. Walang nagpapadala ng ganito kamahal na regalo ng walang dahilan. Sino siya? Manliligaw mo? Sa wakas ay tumingin ito sa kanya, bakas ang sakit sa mga mata nito. Wala po akong manliligaw, sir. At kahit mayroon man, bakit naman nila malalaman na nandito ako? May punto siya. Pero para kay Enzo, isa lang itong palabas. Isang magaling na pag-arte. Tumayo siya ng tuwid. Sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang isang alaala, isang ngiti, isang yakap, at ang mga salitang, mahal kita, Enzo. Ikaw lang. Mga salitang naging lason nang malaman niyang ang babaeng iyon ay ginagamit lang siya, ipinagkakanulo siya sa kanyang pinakamatinding karibal, ang dati niyang kaibigan na si Marco. Ang pamilyar na kirot ng kataksilan ay kumalat sa kanyang dibdib. Hinding-hindi na siya magpapaloko ulit. Pues, alamin mo, sabi niya kay Dea, ang boses ay mas lalong lumamig. At siguraduhin mong sa susunod, hindi na siya magpapadala ng kahit ano rito. Tumalikod siya para umalis, pero huminto sa may pintuan ng library. Hindi siya lumingon. Dahil kahit sino pa siya, pagpapatuloy niya, sabihin mo sa kanya na may asawa ka na. Iniwan niya si Dea doon, nakaupo sa gitna ng malawak na library, kasama ang isang regalong hindi niya maintindihan at ang mga salitang mas matalim pa sa kutsilyo. Naiwan si Dea na nakatitig sa kahon ng art supplies. Ang mga salita ni Enzo ay umalingaw pa rin sa kanyang tainga, matalim at malamig. Sabihin mo sa kanya na may asawa ka na. Napakuyom ang kanyang mga kamao. Galit? Hindi. Sakit. Iyon ang nararamdaman niya. Para sa lalaking iyon, siya ay isang transaksyon, isang problema, isang bagay na kailangang kontrolin. Pero habang tinititigan niya ang mga tubo ng pintura at ang malilinis na brush, may ibang emosyon na unti-unting pumalit sa sakit. Isang pamilyar na kaba. Isang pananabik na matagal na niyang ibinaon sa limot. Sino man ang nagpadala nito, kilala man niya o hindi, binigyan siya nito ng isang bagay na mas mahalaga pa sa pera, isang paalala kung sino siya bago ang lahat ng ito. Binaliwala niya ang utos ni Enzo. Hindi niya itatapon ang regalo. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang kama, na parang isang ninakaw na yaman. Sa loob ng ilang araw, ang kahon na iyon ang naging sikreto niya, ang tanging bagay sa malaking bahay na iyon na matatawag niyang tunay na sa kanya. Ngunit hindi sapat na nakatago lang ito. Ang mga pintura ay parang tumatawag sa kanya. Ang mga blankong papel ay parang nagmamakaawa na lagyan ng kulay. Isang hapon, habang naglalakad-lakad sa pasilyo para takasan ang katahimikan ng kanyang kwarto, napansin niya ang isang maliit na pinto sa dulo ng isang hindi pamilyar na koridor. Mukha itong luma at halos hindi na ginagamit. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang buksan ito. Hindi ito nakalock. Isang makitid na hagdanan ang bumungad sa kanya, paakyat sa kadiliman. May halong kaba at pag-aalinlangan, umakyat siya. Ang bawat hakbang ay maingay, at ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Sa itaas, isang malawak na atik ang kanyang natuklasan. Puno ito ng mga lumang kasangkapan na nababalutan ng puting tela, parang mga multo mula sa nakaraan.
Ngunit sa isang sulok, may isang malaking bintanang bilog na nagpapasok ng ginintuang liwanag ng hapon. Perpekto. Ito ang magiging lihim niyang mundo. Kinabukasan, habang nasa opisina si Enzo at abala ang mga kasambahay sa ibaba, maingat niyang inakyat ang kanyang mga gamit sa attic. Ang kanyang ninakaw na yaman. Inilatag niya ang isang piraso ng papel sa isang lumang mesa. Binuksan niya ang tubo ng kulay asul. Pinigan niya ito ng marahan. Ang matingkad na kulay ay tila may sariling buhay. Isinawsaw niya ang brush sa tubig, pagkatapos ay sa pintura. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Nawala ang mansyon, ang kontrata, ang malalamig na mata ni Enzo del Rosario. Ang natira na lang ay siya, ang papel, at ang kulay. Ang una niyang iginuhit ay isang bulaklak na sampagita na nakita niya sa hardin kaninang umaga. Simple lang. Pero habang hinahagod niya ang bawat talulot, naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Kalayaan. Kasiyahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ngumiti si Dea. Isang tunay na ngiti. Sa paglipas ng mga araw, ang attic ang naging kanlungan niya. Ngunit habang lumalago ang kanyang pag-asa sa loob ng kanyang lihim na mundo, isang kakaibang takot naman ang nagsimulang tumubo sa labas. Nagsimula ito sa hardin. Habang naglalakad siya isang hapon, bigla siyang nakaramdam ng panlalamig sa kanyang batok. Isang pakiramdam na pamilyar sa lahat, ang pakiramdam na may nakatingin sa'yo. Lumingon siya. Wala. Tanging ang mga puno lang at ang marahang pagaspas ng mga dahon. Pero hindi nawala ang pakiramdam. Kinabukasan, nangyari ulit ito habang nagbabasa siya sa balkonahe ng kanyang kwarto. Napatingin siya sa ibaba, sa may gate ng mansyon. May isang itim na kotse na nakaparada sa kabilang kalsada. Hindi niya ito pinansin noong una. Ngunit nang tignan niya ulit pagkatapos ng isang oras, nandoon pa rin ito. Kinabahan siya. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na nag-i-imagine lang siya. Paranoid lang siya dahil sa sitwasyon niya. Para makatakas sa pakiramdam na yon, nagpaalam siya kay Manang Lydia na lalabas siya para magkape. Kailangan niya ng normal na kapaligiran kahit saglit lang. Pumayag naman ito basta't kasama niya ang driver. Sa isang maliit na coffee shop sa poblasyon, nakahanap siya ng isang sulok. Uminom siya ng kape, pinapanood ang mga taong naglalakad sa labas. Sa wakas, nakahina siya ng maluwag. Miss, excuse me. Nag-angat siya ng tingin. Isang lalaki ang nakatayo sa tabi ng kanyang mesa, may hawak na baso ng kape. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting napakagwapo at palakaibigan. Bago pa siya makasagot, biglang natabig ng lalaki ang kanyang baso. Natapon ang mainit na kape sa braso ni Dea. Aray, napasigaw siya sa gulat at init. Oh my God! I'm so sorry, sabi ng lalaki, tarantang kumuha ng tissue at sinubukang punasan ang kanyang braso. Naku, pasensya na talaga. Ang tanga ko. Okay lang po, okay lang, sabi ni Thea, kahit medyo kumikirot ang kanyang balat. Hindi okay to, halika, dadalhin kita sa klinik. Baka napasok ka ng malala, alok ng lalaki, ang mukha ay puno ng sinserong pag-aalala. Agad na umiling si Thea, medyo nagpapanik na sa atensyon na nakukuha nila. Hindi na po kailangan, sir. Okay lang talaga ako. Konting paso lang to. Hinila niya ang kanyang braso at pilit nang umiti. Ayaw niyang gumawa ng eksena. Sigurado ka, giit ng lalaki. Ako na ang magbabayad ng kape mo at ng damit mo. Please, hayaan mo akong bumawi. Huwag na po, nakakahiya, mabilis niyang sagot. Ang gusto lang niya ay makaalis na doon. Ang pakiramdam na may nakamasid sa kanya ay bumabalik. Kung ganoon, at least hayaan mo akong magpakilala ng maayos, sabi ng lalaki, at inilahad ang kanyang kamay. Ang ngiti nito ay hindi nawawala at mayroon itong karisma na mahirap tanggihan. I'm Marco Valencia. Inabot ni Thea ang kamay nito nang nag-aalangan. Althea. Althea, inulit ni Marco na parang nilalasap ang pangalan. A beautiful name. Actually, I think we have a common acquaintance. Isa akong business partner ng asawa mo. Si Enzo del Rosario. Para binuhusan ng malamig na tubig si Thea. Biglang naging masikip ang coffee shop. Ang mundo niya, na sinubukan niyang takasan kahit saglit, ay bigla na lang siyang hinabol at sinukol sa sulok na ito. Ganon po ba? Yon lang ang naisagot niya. Yes.
Small world, isn't it? Sabi ni Marco, ang mga mata ay kumikinang sa paraang hindi niya maintindihan. Well, it was nice to meet you, Althea, kahit sa ganitong paraan. I hope to see you again soon. Umiti lang si Thea at mabilis na tumayo. Sige po, kailangan ko na pong umalis. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang lumabas ng coffee shop at sumakay sa kotse, dala-dala ang kakaibang kaba na iniwan ng pagkikita nila. Si Marco Valencia. Ang pangalan ay pamilyar pero hindi niya matukoy kung saan niya narinig. Pag-uwi sa mansyon, dumiretso siya sa kanyang kanlungan sa attic. Kailangan niyang ipinta ang kabang nararamdaman niya para mawala ito. Ngunit kahit sa harap ng blankong papel, ang pakiramdam na may nakamasid ay hindi nawala. Mas lumala pa ito. Gabi. Nakahiga si Thea sa kanyang kama, ngunit hindi siya makatulog. Ang insidente sa coffee shop at ang itim na kotse ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Praning ka lang, Thea, sabi niya sa sarili. Guni-guni mo lang lahat. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone sa madilim na kwarto. Isang mensahe. Mula sa isang hindi pamilyar na numero. Napakunot ang noo niya habang binubuksan ito. Siguro ay galing lang sa isang maling numero. Ngunit ang nabasa niya ay nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Dalawang salita lang, ngunit sapat na para magdulot ng yelo sa kanyang mga ugat. Dalawang salita na nagpapatunay na hindi siya nababaliw. Ganda mo. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Mabilis siyang bumangon at sinilip ang bintana. Wala siyang makitang kakaiba sa dilim ng hardin. Pero alam niya. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso. May tao sa labas. At nakatingin ito sa kanya. Ilang linggo na ang nakalipas, at ang inis ni Enzo ay unti-unti nang nagiging isang bagay na mas komplikado, kuryosidad. Isang kuryosidad na kinamumuhian niya. Mula sa kanyang opisina sa West Wing, pinapanood niya si Althea sa mga security monitor. Ang babaeng inakala niyang magiging isang sakit ng ulo dahil sa pagiging materialistiko ay naging isang sakit ng ulo dahil sa pagiging isang misteryo. Pagkatapos ng unang regalo, may mga sumunod pa. Isang set ng mga dekalidad na lapis. Isang maliit na easel. Isang libro tungkol sa mga obra ni Fernando Amorsolo. Mga bagay na simple, ngunit malinaw na pinag-isipan. At sa bawat regalong dumarating, napalihim niyang pinapa-inspeksyon bago ibigay dito, isang bahagi ni Thea ang tila nabubuhay. Nakikita niya ito sa paraan ng paglalakad nito. May kaunting sigla na sa mga hakbang. Nakikita niya ito sa mga mata nito kapag nagbabasa sa library, hindi na ito laging nakayuko. At ang pinaka-nakakainis sa lahat. Ang babae ay mukhang masaya. Hindi dahil sa kanya ang asawa nito sa papel. Kundi dahil sa isang estrangherong walang mukha. Sino ka ba talaga? Bulong ni Enzo sa sarili, habang nakatitig sa monitor kung saan nakikita niyang paakyat si Thea sa isang bahagi ng bahay na hindi niya madalas puntahan. Ang koridor na papunta sa attic. Napansin na niya ito nitong mga nakaraang araw. Palagi itong nawawala ng ilang oras tuwing hapon. At palagi itong bumabalik na may kakaibang ngiti sa mga labi. Isang ngiting payapa. Isang ngiting hindi pa niya nakikita mula rito kapag kaharap siya. Hindi na niya natiis. Ang hindi pagkakaalam ay isang lason sa isang taong tulad niyang sanay na kontrolado ang lahat. Pinatay niya ang mga monitor. Sa unang pagkakataon mula nang tumira si Thea sa mansyon, nilabag niya ang sarili niyang patakaran. Lumabas siya sa kanyang opisina at tinahak ang pasilyo na bihirang daanan. Ang hangin dito ay medyo maalinsangan. Ang sahig ay may manipis na alikabok. Ito ang teritoryo ni Althea. Nakarating siya sa maliit na pinto sa dulo ng koridor. Walang anumang senyales sa labas na mayroon itong espesyal na laman. Ngunit alam niyang dito nagpupunta ang asawa niya. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Bumukas ito ng walang tunog. Umakyat siya sa makitid na hagdanan, ang bawat hakbang ay maingat at tahimik. Ang amoy ng alikabok ay hinaluan ng isang pamilyar, ngunit matagal nang nalimutang amoy, ang amoy ng pintura at turpentine. At pagdating niya sa itaas, natigilan siya. Ang attic, na dati isang bodega lang ng mga lumang gamit, ay nabago na. Sa gitna ng silid, kung saan tumatama ang ginintuang sinag ng araw mula sa bilog na bintana, ay ang kanyang mundo. Ang mundo ni Althea. Nagkalat ang mga papel at maliliit na canvas. May mga sketch ng mga bulaklak sa hardin, ng isang pusang natutulog, ng tanawin mula sa bintana.
Simple, ngunit puno ng buhay. Puno ng emosyon. Nilapitan niya ang isang easel. May nakasalang doong isang painting na hindi pa tapos. Isang karagatan bago ang isang bagyo. Ang mga alon ay madilim at malakas, ngunit sa malayo, may isang sinag ng liwanag na tumatagos sa mga ulap. Naramdaman ni Enzo ang isang bagay na kumurot sa kanyang dibdib. Para siyang nakatingin sa isang salamin. At pagkatapos nakita niya ito. Nakasandal sa isang pader, medyo natatakpan ng puting tela, ay isang mas malaking canvas. Dahil sa kuryosidad, maingat niyang inalis ang takip. Napaatras siya ng isang hakbang. Isang self-portrait. Si Althea. Ngunit hindi ito ang Althea na nakikita niya araw-araw, ang babaeng tahimik, mahiyain, at laging nakayuko. Ang babae sa painting ay nakatingin ng diretsyo, na para bang hinahamon ang sinumang tumingin sa kanya. Ang mga mata sa larawan doon siya natigilan. Wala sa mga ito ang takot na nakikita niya sa personal. Sa halip, ang mga mata sa painting ay puno ng isang malalim at matinding pangungulila. Isang kalungkutan na hindi niya maintindihan. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang tago na katatagan. Isang lakas na hindi sumusuko. Ito ang totoong Althea Gomez. Ang babaeng itinuring niyang isang simpleng transaksyon, isang oportunista na nagpakasal para sa pera, ay may kaluluwang ganito kalalim at kasalimuot. Isang alon ng pagsisisi ang rumagasa sa kanya. Naalala niya ang lamig ng kanyang boses noong una silang magkita. Ang kalupitan ng mga salita niya tungkol sa unang regalo. Ang bawat araw na hindi niya ito pinapansin. Siya ang dahilan ng kalungkutan sa mga matang iyon. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatayo roon, nakatitig lang sa obra. Ang alam lang niya, nang tumalikod siya para umalis, hindi na siya ang parehong Enzo del Rosario na umakyat sa hagdanang iyon. Bumalik siya sa kanyang opisina, hindi para magtrabaho, kundi para mag-isip. Hindi niya kayang humingi ng tawad. Hindi iyon ang kanyang paraan. Masyadong malaki ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso para gawin yon. Pero isa siyang tao ng aksyon. Dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang personal assistant. Carla, sabi niya, ang boses ay kalmado at desidido. Gusto kong maghanap ka ng pinakamagandang klase ng canvas na mahahanap mo. Yung galing pa sa Belgium kung kinakailangan. Ipadala mo rito sa mansyon. Masusunod po, sir. Kanino ko po ipapangalan ng padala? Nag-alinlangan si Enzo ng isang segundo. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa direksyon ng attic kung saan nagtatago ang isang lihim na mundo. Huwag mong lagyan ng pangalan ng nagpadala. Isang malaking rolyo ng canvas ang sumalubong kay Thea isang umaga. Iniwan ito sa labas ng kanyang pinto, walang card, walang anumang palatandaan kung kanino galing. Ngunit alam na niya. Ito ay mula sa kanya. Ang kanyang lihim na tagahanga. Dinala niya ito sa attic, ang puso niya ay tumatalon sa tuwa. Habang binubuksan niya ang rolyo, hindi niya maiwasang mamangha. Ang tela ay makapal at may perpektong tekstura. Ito ang uri ng canvas na pinapangarap lang ng mga pintor. Sino man ang taong ito, naiintindihan siya. Naiintindihan niya ang kanyang kaluluwa nang hindi man lang siya nakikita. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Thea ng kilig. Isang mainit at nakakatuwang pakiramdam na kumiliti sa kanyang puso. Ang lalaking ito, na hindi niya kilala, ay nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang bawat araw sa malamig na mansyon na iyon. Dahil sa kanya, ang pagiging El Rey del Rosario ay hindi na gaanong mabigat. Ang regalong ito ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Nagsimula siyang magpinta sa bagong canvas, isang mas malaki at mas ambisyosong obra. Isang tanawin ng isang hardin na puno ng buhay at kulay, isang mundong taliwas sa realidad na kanyang ginagalawan. Pati ang pakikitungo niya kay Enzo ay nagbago. Hindi na siya gaanong takot dito. Mayroon na siyang sariling mundo, isang sikretong nagpapalakas sa kanya. Napansin din niya ang isang banayad na pagbabago kay Enzo. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya habang nag-aalmusal sila sa katahimikan. Ang mga mata nito, na dati kasing lamig ng yelo, ay mayroon ng bahid ng isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Pagkalito. Kuryosidad. Hindi niya alam. Ngunit hindi na ito ang dating blangkong tingin na ipinupukol nito sa kanya. Isang araw, tumawag si Marco Valencia. Althea, kumusta ka na? Ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Narinig ko ang ilang usap-usapan.
Just want to make sure you're okay. Alam mo na, si Enzo he can be difficult man. Okay lang ako, Marco. Salamat sa pag-aalala, sagot ni Thea, medyo hindi komportable. Hindi niya alam kung paano nakuha ni Marco ang numero niya. Mabuti naman kung ganon, sabi ni Marco. Pero kung kailangan mo ng kausap, isang kaibigan, huwag kang mag-atubiling tumawag. Alam kong malungkot ang mabuhay sa anino ng isang Del Rosario. Ang mga salita nito ay tumama sa isang sensitibong bahagi ng kanyang puso, ngunit mayroon ding isang bagay sa tono nito na nagbigay sa kanya ng alinlangan. Masyadong perpekto. Masyadong maunawain. Ang pakiramdam ng pag-asa na dala ng mga regalo ay nagsimulang mahalinhan ng lumalalang takot. Ang mga text message ay naging mas madalas at mas personal. Ang ganda ng suot mong asul na bestida kanina. Sana ako na lang ang ipinipinta mo. Sinubukan niyang i-block ang numero, ngunit magte-text ito gamit ang ibang numero. Sinabi niya sa sarili na baka ang lihim niyang tagahanga at ang stalker ay isang tao, ngunit hindi niya yon matanggap. Ang mga regalo ay puno ng pag-unawa at respeto. Ang mga text message ay puno ng pag-aangkin at pangingilabot. Isang gabi, pagkatapos niyang magpinta sa attic, bumalik siya sa kanyang silid. Pagbukas niya ng pinto, isang bagay sa sahig ang agad na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang bulaklak. Ngunit hindi ito isang magandang rosas o isang mabangong sampagita. Ito ay isang itim na rosas. Ang mga talulot nito ay parang pelos na maitim, at ang mga tinik nito ay tila mas matalim kaysa karaniwan. Sa ilalim nito, may isang maliit na papel na nakatupi. Nanginginig ang mga kamay ni Thea habang pinupulot ito. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang papel. Nakasulat sa magulo, ngunit madiin na pagkakasulat ang isang pangungusap. Malapit na. Makukuha rin kita. Hindi niya napigilan ang isang malakas na hiyaw. Isang hiyaw na puno ng takot at pagkasuklam. Nabitawan niya ang bulaklak na para siyang napaso. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. Paano? Paano ito nakapasok sa loob ng kwarto niya? Sa loob ng mansyon. Ang pinto ng kanyang silid ay bumukas ng malakas. Si Enzo. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, isang ekspresyong hindi pa niya kailanman nakita rito. Anong nangyari? Tanong nito, ang mga mata ay mabilis na sinusuri ang buong silid. Hindi makapagsalita si Thea. Itinuro lang niya ang itim na rosas sa sahig. Sinundan ni Enzo ang kanyang tingin. Nang makita niya ang bulaklak at ang kasamang note, nagbago ang kanyang anyo. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay nawala, at napalitan ito ng isang bagay na mas madilim at mas mapanganib. Isang galit na hindi pa niya nasasaksihan. Lumapit ito at pinulot ang note, ang panga ay tumitigas. At sa ilalim ng matinding galit na yon, nakita ni Thea ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang emosyon na hindi niya inaasahan mula sa isang taong tulad ni Enzo Del Rosario. Sa kaibuturan ng madilim niyang mga mata, nakita niya ang bakas ng purong takot. Takot. Iyon ang emosyong gumapang sa sistema ni Enzo habang hawak niya ang note at nakatitig sa itim na rosas. Isang takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa babaeng nanginginig sa isang sulok ng silid. Paano ito nakapasok dito? Ang mansyon ay may pinakamahigpit na seguridad. Ang bawat sulok ay may kamera. Ang bawat pinto ay may alarm. Imposibleng may makapasok na hindi niya nalalaman. Maliban na lang kung mayroon siyang katulong sa loob. Ang ideyang iyon ay mas nagpatindi ng kanyang galit. Manatili ka rito. Huwag kang lalabas, utos niya kay Thea, ang boses ay matigas para itago ang panginginig. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang security head at ibinuhos dito ang kanyang galit. Nag-utos siya ng isang full sweep sa buong mansyon at sa paligid nito. Doblehin ang mga gwardiya. Suriin ang bawat isa sa mga staff. Walang palalagpasin. Ang kanyang mga aksyon ay mabilis at desidido, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay isang kaguluhang hindi niya mapangalanan. Bumalik siya sa silid ni Thea. Nakaupo pa rin ito sa sahig, yakap ang mga tuhod. Para itong isang basang sisiw na nawawala sa ulan. Isang parte niya ang gustong lumapit at yakapin ito. Sabihing magiging maayos ang lahat. Ngunit ang pader na matagal na niyang itinayo ay masyadong mataas. Sa halip, ang lumabas sa bibig niya ay isang utos. Simula bukas, magkakaroon ka ng personal bodyguard.
Hindi ka aalis ng bahay na hindi siya kasama, sabi niya. Ang tono ay mas parang isang si na nagbibigay ng direktiba kaysa isang asawang nag-aalala. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha at pagod. Enzo. Walang pero-pero, Althea. Susundin mo ang sinabi ko. Ang takot na nararamdaman niya ay unti-unting nahahaluan ng isa pang lason, selos. Isang irrational na selos na hindi niya maintindihan. Sa isip niya, dalawa ang lalaking gumugulo sa buhay nila ngayon. Ang isa ay ang misteryosong tagahanga na nagpapadala ng mga art supplies. Ang isa naman ay ang stalker na nag-iwan ng itim na rosas. At sa gusot ng kanyang isipan, hindi niya maiwasang isipin na baka konektado ang dalawa. Na baka ang mga regalo ay isang paraan para makuha ang tiwala ni Thea, at ang pananakot ay ang susunod na hakbang. Kinabukasan, ang mansyon ay parang naging isang kampo militar. May mga gwardiya sa bawat sulok. Ang mga kasambahay ay naglalakad na parang mga sundalo, takot na magkamali. Si Thea ay hindi lumabas ng kanyang silid. Nasa opisina si Enzo, sinusubukang magtrabaho, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Tinitignan niya ang mga security monitor, pinapanood ang bawat galaw sa loob at labas ng bahay. Wala siyang makitang kahina-hinala. Hanggang sa nakita niya si Thea na lumabas sa kanyang silid, hawak ang kanyang cellphone. Naglakad ito papunta sa balkonahe. Nakita niyang may kausap ito. Mula sa anggulo ng kamera, hindi niya makita ang ekspresyon nito, ngunit sa paraan ng pagtango nito, mukhang nagpapasalamat ito sa kausap. Sino ang kausap niya? Ang tagahanga? Ang stalker? Isang mainit na galit ang kumulo sa kanyang dugo. Lumabas siya ng opisina at mabilis na tinungo ang silid ni Thea. Naabutan niya itong papasok na mula sa balkonahe, ibinababa ang telepono. Sino nang kausap mo? Tanong niya, walang anumang pambungad. Nagulat si Thea. O wala. Isang kaibigan lang. Anong pangalan? Git niya. Bakit mo ba kailangang malaman? Sagot nito, may bahid na ng inis sa boses. Dahil asawa kita. At may isang baliw na nag-iwan ng itim na rosa sa kwarto mo. Kaya sabihin mo sa akin, sino ang kausap mo? Si Marco. Si Marco Valencia, sigaw ni Thea pabalik, ang pagod at takot ng mga nakaraang araw ay sumabog na. Tumawag siya para kumustahin ako. Dahil hindi tulad mo, marunong siyang mag-alala. Marco. Ang pangalan ay tumama kay Enzo na parang isang sampal. Si Marco. Ang dati niyang kaibigan. Ang ahas na tumraidor sa kanya. Ang lalaking iyon, nakikipag-usap sa asawa niya. Ang selos at ang mga alaala ng nakaraang kataksilan ay nagsanib. Bigla, ang lahat ay nagkaroon ng sentido sa kanyang magulong isipan. Si Marco ang karibal niya sa negosyo. Si Marco ang kumukuha sa lahat ng gusto niya. At ngayon, kinukuha nito si Thea. Hindi ka na pwedeng makipag-usap sa kanya, mariin niyang sabi. Ano? Bakit? Kaibigan ko siya. Hindi mo siya kaibigan. Ginagamit ka lang niya laban sa akin. Hinablot niya ang cellphone mula sa kamay ni Thea. Akin na to, bawal ka nang gumamit ng telepono. Hindi mo pwedeng gawin yan, sigaw ni Thea, sinusubukang bawiin ang telepono. Doon na sumabog ang lahat ng galit at frustrasyon ni Enzo. Ang takot na nararamdaman niya para sa kaligtasan nito ay naging isang marahas na akusasyon. Hindi ba't ito naman ang gusto mo, ha? Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang makuha ang atensyon ng lahat ng lalaki. Hindi ka ba makontento sa isa? Hindi ka ba marunong tumigil sa pag-akit ng gulo kahit isang araw lang? Natigilan si Thea. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng purong sakit. Ang mga salita ni Enzo ay tumagos sa kanya, mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na banta. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Siguro Sabi niya, ang boses ay basag at nanginginig. Siguro ang pinakadelikadong tao ay hindi yung stalker sa labas. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata, ang sakit ay malinaw na nakaukit sa bawat sulok ng kanyang mukha. Siguro, yung totoong halimaw ay yung asawa kong kasama ko rito sa loob. Tumalikod ito at tumakbo papasok sa kanyang banyo, at narinig niya ang malakas na pag-lock ng pinto. Naiwan si Enzo na nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang cellphone ni Thea. Ang katahimikan na naiwan ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan nila kanina. Ang mga salitang binitawan niya ay nakasabit sa hangin, mabigat at puno ng lason. Pakiramdam ni Thea ay para siyang isang ibon na nakakulong sa isang gintong hawla,
at ang mga rehas ay unti-unting lumiliit, dinudurog ang kanyang mga pakpak. Pagkatapos ng kanilang matinding pag-aaway, hindi na siya kinausap ni Enzo. Ngunit ang presensya nito ay mas matindi pa kaysa dati. Ang bodyguard na itinalaga nito, isang malaking lalaki na nagngangalang Roman, ay sumusunod sa kanya saan man siya magpunta sa loob ng mansyon. Ang bawat kilos niya ay binabantayan. Ang mansyon, na dati isang malungkot na lugar lang, ay naging isang marangyang kulungan. Ang tanging pag-asa niya, ang attic, ay hindi na niya mapuntahan. Paano siya magpipinta kung may isang anino na laging nakasunod sa kanya? Ang kanyang mga pintura at canvas ay naiwang nag-iisa sa itaas, na parang mga labi ng isang kalayaang minsan niyang natikman. Ang mga salita ni Enzo ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Hindi ka ba marunong tumigil sa pag-akit ng gulo? Ako ba talaga ang may kasalanan? Tanong niya sa sarili. Ako ba ang dahilan ng lahat ng ito? Isang hapon, hindi na niya kinaya. Ang mga pader ay parang humihinga, sinasakal siya. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makakita ng ibang mundo kahit sandali lang. Nag-isip siya ng paraan para makatakas. Alam niyang si Roman ay nagpapahinga sa guardhouse tuwing 3:00 ng hapon. Ito ang kanyang pagkakataon. Hinintay niya ang tamang oras. Nang makita niyang papunta na si Roman sa guardhouse, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto. Naglakad siya ng walang ingay, ang puso niya ay kumakabog sa bawat hakbang. Ginamit niya ang isang pinto sa kusina na bihirang gamitin para makalabas sa likod bahay. Mula doon, naglakad siya sa gilid ng mataas na pader ng mansyon hanggang sa marating niya ang isang maliit na gate na para sa mga hardinero. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi ito nakalock. Nang makalabas siya sa kalsada, para siyang isang bilanggo na nakalaya. Sumakay siya ng taxi. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Kahit saan, pabulong niyang sagot. Basta't malayo rito. Naalala niya ang isang maliit na art gallery na dati niyang pinupuntahan noong mga panahong malaya pa siya. Sa eskolta po. Sa may First United Building. Ang biyahe ay parang isang panaginip. Pinanood niya ang mga gusali at mga tao sa labas, mga ordinaryong bagay na ngayon ay parang isang kayamanan sa kanyang mga mata. Sa gallery, nalunod siya sa sining. Naglakad siya sa pagitan ng mga painting at sculpture, hinahayaan ang mga kulay at hugis na hugasan ang kanyang pagod na isipan. Dito, walang Enzo, walang stalker, walang kontrata. Dito, siya lang si Dea. Nawala siya sa oras. Nang tignan niya ang kanyang relos, halos magdidilim na. Kailangan na niyang umuwi bago pa may makapansin na wala siya. Naglakad siya palabas ng gusali. Ang eskolta, na kanina'y abala, ay nagsisimula ng tumahimik. Ang mga tindahan ay nagsasara na. Naglakad siya patungo sa isang paradahan kung saan siya nagpababa kanina, umaasang may makikitang taxi. Ang parking lot ay halos wala ng laman. Ang mga ilaw ng poste ay nagbibigay ng mahaba at nakakatakot na mga anino. Bigla, bumalik ang kaba sa kanyang dibdib. Ang kalayaang naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang biglaang takot. Masyado siyang kampante. Masyado siyang nagpadala sa emosyon. Pinabilis niya ang kanyang lakad. Malapit na siya sa kalye nang may isang anino na humarang sa kanyang daraanan. Isang lalaki. Nakasuot ng itim na hoodie, ang mukha ay natatakpan ng anino. Natigilan si Thea. Ang puso niya ay tumigil sa pagtibok. Sino ka? Nanginginig niyang tanong, kahit alam na niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ang sagot. Hindi sumagot ang lalaki. Dahan-dahan itong humakbang palapit sa kanya. Sa bawat hakbang nito, isang hakbang naman ang pag-atras niya. Parang awa mo na, pagmamakaawa niya, ang boses ay halos hindi na marinig. Wala akong kasalanan sa'yo. Wala akong pera. Ang lalaki ay tumawa. Isang tawang mahina at nakakakilabot. Hindi pera ang kailangan ko sa'yo, Althea. Alam nito ang pangalan niya. Ang katotohanan iyon ay mas nagdulot ng takot sa kanya. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit mas mabilis ito. Sa isang iglap, nahawakan nito ang kanyang braso. Ang pagkakahawak nito ay parang bakal, mahigpit at masakit. Saan ka pupunta? Bulong nito, ang hininga ay mabaho at amoy sigarilyo. Bitiwan mo ako, sigaw ni Thea, nagpupumiglas ng buong lakas. Iwinasiwas niya ang kanyang bag, tinamaan ang mukha ng lalaki.
Dahil sa gulat, bahagyang lumuwag ang hawak nito. Ginamit ni Thea ang pagkakataong iyon para makatakas. Tumakbo siya, hindi alintana kung saan pupunta. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo. Narinig niya ang mga yabag nito sa kanyang likuran, mabilis at mabigat. Sumigaw siya. Tulong! Tulungan niyo ako! Ngunit ang parking lot ay desyerto. Ang kanyang sigaw ay nilamon ng paparating na gabi. Naabutan siya nito. Itinulak siya ng malakas. Bumagsak si Thea sa malamig na semento, ang tuhod at palad ay sumayad at nagasgas. Ang sakit ay hindi niya ininda. Ang tanging naramdaman niya ay ang purong takot. Tumingala siya. Nakatayo ito sa harapan niya, ang mukha ay nakangisi sa ilalim ng hood. Sa liwanag mula sa poste, nakita niya ang mga mata nito, puno ng galit at isang nakakatakot na kasiyahan. Tapos na ang laro, Lilre del Rosario, sabi nito, at dahan-dahang naglabas ng isang maliit na patalim mula sa kanyang bulsa. Kumislap ang talim nito sa ilaw. Napapikit si Thea. Ito na. Ito na ang katapusan niya. Naisip niya ang kanyang ama. Naisip niya ang kanyang mga pangarap na hindi na matutupad. At sa isang iglap na hindi niya maintindihan, naisip niya si Enzo. Ang kanyang malalamig na mata. Ang galit nitong boses. Ang sakit na idinulot nito sa kanya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang nakita niyang bakas ng takot sa mga mata nito para sa kanya. Enzo! Bigla, isang nakakabinging tunog ng humaharurot na sasakyan ang pumunit sa katahimikan. Isang malakas na pagpreno. Nagulat ang lalaking may hawak na patalim. Napalingon ito sa direksyon ng ingay. Bumukas ang pinto ng isang itim na kotse at mula doon ay lumabas si Enzo. Ang Enzo na nakita ni Thea ay hindi ang kalkulado at kontroladong na kilala niya. Ang mukha nito ay nababalot sa isang ekspresyon na hindi pa niya nakikita, isang purong, primordial na galit. Ang mga mata nito ay nag-aapoy. Bitiwan mo siya, sabi ni Enzo, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Ang stalker, sa halip na matakot, ay ngumisi. Del Rosario. Sa wakas, nagpakita ka rin. Hindi na nagsalita si Enzo. Sumugod ito. Ang sumunod na nangyari ay malabo sa paningin ni Thea. Nakita niya ang dalawang anino na naglalaban sa dilim. Mga suntok. Mga sigaw. Ang tunog ng nababasag na buto. Si Enzo ay hindi lumalaban na parang isang negosyante. Lumalaban ito na parang isang hayop na pinoprotektahan ang kanyang teritoryo, ang kanyang pamilya. Nakahanap ng pagkakataon ng stalker. Sinipa nito si Enzo sa tiyan at mabilis na tumakbo, nawala sa mga eskinita ng eskolta. Hindi na ito hinabol ni Enzo. Sa halip, ang atensyon nito ay nabaling sa kanya. Tumakbo ito palapit sa kanya. Lumuhod. Dahan-dahan itong hinawakan ang kanyang mukha, ang mga kamay ay nanginginig. Thea. Thea, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ang boses nito nawala ang lahat ng galit at lamig. Ang natira ay isang desperadong pag-aalala. Isang takot na mas matindi pa sa nakita niya sa mga mata ng stalker. Tinitigan niya ang mukha nito. May dugo sa gilid ng labi nito. Ang mamahalin nitong damit ay gusot at may dumi. Thea, please, sumagot ka, pagmamakaawa nito. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Ang takot at ang biglaang pagdating ng tulong ay masyadong mabigat para sa kanyang sistema. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang huli niyang nakita ay ang mga matang puno ng paghihinagpis ni Enzo bago siya nilamon ng kadiliman. Ang huli niyang naramdaman ay ang mga bisig nito na yumakap sa kanya ng mahigpit, na para bang hindi na siya nito bibitawan pa. Ang silid ng ospital ay napalitan na ng pamilyar na dingding ng opisina ni Enzo sa West Wing. Ngunit ngayon, hindi na ito nakakatakot para kay Thea. Sa halip, ito ang naging kanilang war room. 2 araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang pag-atake, at 2 araw na rin mula nang gumuho ang lahat ng pader sa pagitan nila ni Enzo. Ang pag-amin nito na siya ang lihim na tagahanga ay parang isang balsamo na humilom hindi lang sa kanyang mga sugat, kundi pati na rin sa kanyang puso. Ngayon, nakaupo sila nang magkaharap sa malaking mesa ni Enzo. Hindi bilang mag-asawa sa kontrata, kundi bilang 2 taong may isang layunin, ang alamin ang katotohanan. Ang lalaking umatake sa iyo ay nahuli na, sabi ni Enzo, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Pero ayaw niyang magsalita kung sino ang nag-utos sa kanya.
Pero alam na natin kung sino, hindi ba, sagot ni Thea, ang kanyang tingin ay matatag. Nawala na ang dating nanginginig na babae. Ang kaharap ni Enzo ngayon ay isang babaeng natagpuan na ang kanyang lakas sa gitna ng panganib. Marco Valencia, sabay nilang sabi. Iniisip ko ang lahat, pagpapatuloy ni Thea. Ang aksidenteng pagkikita namin sa coffee shop. Ang mga tawag niya para kumustahin ako. Palagi siyang lumilitaw sa mga panahong pinakamahina ako. Para siyang isang buitre na nag-aabang. Tumango si Enzo, ang mga mata ay nagdidilim sa alaala. Ganyan siya. Ganyan din ang ginawa niya sa akin noon. Nagkunwaring kaibigan, nag-alok ng tulong, pero sa likod ko, sinisira niya ako. Tumingin ito kay Thea, may halong pagsisisi sa mga mata. Dapat ay naniwala ako sa'yo. Dapat ay nakinig ako. Hinawakan ni Thea ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon. Isang plano ang kanilang binuo. Isang plano na mapanganib, ngunit kailangan nilang gawin para matapos na ang lahat. Ang gabi ng ika-50 anibersaryo ng Del Rosario Holdings ay dumating. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay kumikinang sa mga alahas at mamahaling damit. Sa gitna ng lahat ng ito, pumasok si Enzo at Thea, magkahawak kamay. Si Thea ay nakasuot ng isang simpleng itim na bestida na yakap ang kanyang katawan. Ang buhok niya ay nakapusod ng elegante. Hindi na siya mukhang isang dayuhan sa mundong ito. Sa tabi ni Enzo, na nakasuot ng isang perpektong tuksedo, mukha silang isang power couple. At sa gabing iyon talaga sila. Habang kinakausap ni Enzo ang ilang bisita, naramdaman ni Thea ang mga matang nakatitig sa kanya. Lumingon siya at nakita si Marco, papalapit sa kanya, may dalang 2 baso ng champagne. Althea, bati nito, ang ngiti ay kasingkinang ng mga ilaw sa itaas. You look stunning. Pero mukhang malungkot ka. Ito na. Ang simula ng kanilang plano. Huminga ng malalim si Thea at ipinakita ang isang ekspresyon ng takot at pag-aalala. Marco, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Natatakot ako. Bakit? Dahil ba sa nangyari, tanong nito, ang mga mata ay puno ng kunwaring pag-aalala. Dahil kay Enzo. Mas lalo siyang naging istrikto. Para na akong bilanggo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang mga mata ni Marco ay bahagyang kumislap sa tagumpay. Ito ang hinihintay niya. Huwag kang mag-alala, bulong nito. Malapit nang matapos ang paghihirap mo. Mamayang gabi, mayroon akong malaking anunsyo. Isang anunsyo na magpapabago sa lahat. Alam ni Thea kung ano ang tinutukoy nito. Ang planong pag-takeover sa Gomez Realty. Maya-maya, umakyat sa entablado si Marco Valencia. Inagaw nito ang atensyon ng lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula nito. Nandito ako ngayong gabi hindi lang para batiin ang Del Rosario Holdings, kundi para rin ibahagi ang isang magandang balita. Ang Valencia Corp ay malugod na inanunsyo ang aming bagong partnership sa isang respetadong kumpanya, ang Gomez Realty. Nagkaroon ng bulungan sa mga tao. Tumingin sila sa direksyon ni Thea at Enzo. Ngumisi si Marco. Sa pamamagitan ng partnership na ito, sisiguraduhin naming. Biglang namatay ang ilaw sa entablado na nakatutok kay Marco. Ang lahat ng atensyon ay nabaling sa malaking screen sa likod nito. Isang video ang nagsimulang mag-play. Isang malabong kuha mula sa isang security camera. Isang madilim na eskinita. Nakita ng lahat si Marco Valencia na nag-aabot ng isang makapal na sobre sa lalaking nakaitim na hoodie. Ang lalaking umatake kay Thea. Walang tunog ang video, ngunit ang mga kilos ay malinaw pa sa sikat ng araw. Napatingin ang lahat kay Marco na ngayon ay namumutla at hindi makapagsalita. Ano to? Sinong gumawa nito? Ito ay gawa-gawa lang, sigaw niya, tarantang-taranta. Sa sandaling iyon, dahan-dahang naglakad si Thea mula sa kinatatayuan niya. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Umakyat siya sa entablado, ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Tumayo siya sa tabi ni Enzo na sumunod pala sa kanya. Humarap siya kay Marco. Akala mo ba habang buhay mo kaming lolokohin? Tanong ni Thea, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Akala mo ba mahina ako? Na isa lang akong palamuti na madali mong magagamit. Tumingin siya sa mga mata nito, walang bahid ng takot. Nagkamali ka, Marco.
Hindi ako ang kahinaan ng asawa ko. Hinawakan niya ang kamay ni Enzo at itinaas ito ng bahagya. Ako ang kanyang lakas. Sa hudyat ni Enzo, pumasok ang mga security personnel ng hotel at pulis. Pinalibutan nila si Marco. Habang kinakalagkad siya palabas, tumingin si Marco nang may nanlilisik na mga mata kina Enzo at Dea. Isang tingin na puno ng galit at pagbabanta. Hindi pa tapos, Del Rosario, sigaw niya, bago tuluyang mawala sa paningin. Naiwan sa entablado si Dea at Enzo, magkahawak kamay, sa gitna ng katahimikan at pagkamangha ng lahat ng tao sa ballroom. Ang laban ay tapos na. Sa wakas, malaya na sila. Enzo. Ang pag-uwi nila sa mansyon pagkatapos ng gabi ng anibersaryo ay ibang-iba sa lahat ng nakaraang pag-uwi niya. Dati, ang bawat pagpasok niya sa malaking pinto ay isang pagbabalik sa kanyang malamig at malungkot na kaharian. Ngayon, habang hawak niya ang kamay ni Thea, ang mansyon ay hindi na isang palasyo ng yelo. Pakiramdam niya, umuwi na siya sa isang tahanan. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na yung tipo na nakakabingi at puno ng hindi masabing mga salita. Ito ay isang katahimikang komportable, isang pag-unawa na hindi na kailangan pang bigkasin. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng pinto, hindi niya binitiwan ang kamay ni Thea. Pinagbuksan niya ito ng pinto, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Halika, sabi niya, ang boses ay malambing. May gusto akong ipakita sa'yo. Hindi na sila dumaan sa grand staircase. Sa halip, dinala niya si Thea sa pamilyar na koridor na dati ipinagbabawal sa kanya. Ang koridor na papunta sa attic. Sa bawat hakbang nila paakyat sa makitid na hagdanan, nararamdaman niya ang kaba. Hindi ito ang kaba ng isang na haharap sa isang malaking desisyon. Ito ang kaba ng isang lalaking malapit nang ibigay ang kanyang buong puso. Nang marating nila ang tuktok, huminto siya sa harap ng pinto. Hinarap niya si Thea na ang mga mata ay puno ng pagtataka. Noong mga panahong hindi ko pa alam kung paano kakakausapin, panimula niya, noong mga panahong ang tanging alam ko lang ay ang magtago sa likod ng galit at pagdududa dito ako nagpupunta para makilala ka. Bahagyang kumunot ang noo ni Thea sa pagkalito. Dito ko nakita ang totoong ikaw, Thea. Ang kaluluwa mo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Thea. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay nawala na. Ang bumungad kay Thea ay hindi na ang magulo at madilim na attic na kanyang naging kanlungan. Ang silid ay nabago. Ang sahig na kahoy ay makintab. Ang mga dingding ay pininturahan ng puti na nagbibigay ng liwanag sa buong lugar. Ang mga lumang kasangkapan ay napalitan ng mga modernong estante na puno ng mga libro tungkol sa sining. At sa gitna ng silid, sa ilalim mismo ng bilog na bintana kung saan tumatama ang liwanag ng buwan, ay isang propesyonal na easel. Sa tabi nito ay isang kumpletong set ng mga pintura, brushes, at lahat ng klase ng canvas na maiisip niya. Ito ay isang art studio. Isang pangarap na art studio. Napatingin siya kay Enzo, ang mga mata ay nagsisimula ng manlabo dahil sa namumuong luha. Enzo, ano to? Ngumiti si Enzo. Isang tunay at tapat na ngiti na ngayon lang niya nakita. Ito dapat ang mundo mo, Thea. Isang lugar kung saan malaya kang maging ikaw. Walang kontrata. Walang pader. Lumapit ito sa kanya. Dahan-dahan, lumuhod ito sa kanyang harapan. Hindi bilang isang hari na nagpapakumbaba, kundi bilang isang ordinaryong lalaki na nagmamahal. Mula sa bulsa nito, inilabas nito ang isang maliit na kahon na pelus. Binuksan. Sa loob, isang singsing. Hindi ito malaki at magarbo, kundi simple at elegante, na may isang maliit na diamante na kumikinang. Ang kontrata natin ay para iligtas ang kumpanya ng pamilya mo, sabi ni Enzo, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ngayon, tapos na yon. Pwede ka nang umalis. Malaya ka na. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Thea. Pero ngayong gabi, pagpapatuloy ni Enzo, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng pagsusumamo at pag-asa. Nandito ako sa harapan mo, hindi bilang si Enzo Alejandro del Rosario, ang kundi bilang si Enzo. Isang lalaking natutong magmahal ulit dahil sa'yo. Natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi ang pagiging hindi masaktan, kundi ang kakayahang magtiwala at magmahal muli pagkatapos masaktan. Althea Gomez, sabi niya, at ang pagbigkas niya sa kanyang pangalan ay parang isang musika. Hindi na kita tatanungin kung gusto mong maging asawa ko sa papel.
Tatanungin kita ngayon, gusto mo bang maging asawa ko sa totoong buhay? Gusto mo bang bigyan tayo ng tunay na simula? Hindi na napigilan ni Thea ang kanyang mga luha. Tumulo ito ng sunod-sunod, ngunit hindi dahil sa sakit o lungkot. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Sa wakas ay naibulong niya. Enzo. Isinuot ni Enzo ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ni Thea ang lahat. Ang pag-amin. Ang pagsisisi. Ang pagmamahal. Hinalikan siya nito. Isang halik na sinalyuhan ang katapusan ng kanilang kasunduan at ang simula ng kanilang habang buhay. Ang huling eksena ay hindi sa isang malaking kasalan na puno ng mga sikat na tao. Bagkus, ito ay sa isang simpleng hardin, ilang linggo pagkatapos. Isang maliit at pribadong seremonya na dinaluhan lang ng kanyang ama at ng ilang malalapit na kaibigan. Nakaupo si Enzo sa isang bench, pinapanood si Thea na nagpipinta sa kanyang bagong easel sa ilalim ng isang puno. Ang mukha ni Thea ay payapa at masaya. Ang bawat hagod ng kanyang brush ay puno ng buhay at kulay. Lumapit si Enzo at niyakap ito mula sa likod, ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Anong ipinipinta mo? Tanong niya. Ngumiti si Thea at itinuro ang canvas. Ipinapakita nito ang isang pinto na bahagyang nakabukas, at mula sa siwang ay sumisilip ang isang maliwanag na sikat ng araw. Ang simula, sagot ni Thea. Ang tunay nating simula. At sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, magkayakap silang dalawang pusong nasaktan na natagpuan ang lunas at pag-ibig sa isa't isa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Enzo at Althea. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa isang malamig na kontrata hanggang sa isang mainit at tunay na pag-ibig, naging karamay ko kayo sa bawat tawa, luha, at kilig. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, nais kong iparating na ang pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa isang matamis na ngiti o sa isang perpektong pagkakataon. Minsan, ito ay nabubuo mula sa mga durog na piraso ng ating nakaraan, mula sa responsibilidad, at mula sa kakayahang makita ang tunay na ganda sa likod ng mga pader na ating itinatayo. Sana'y napulutan niyo ng inspirasyon ang kwento ni na Enzo at Thea, isang paalala na ang lahat ay may karapatang magkamali, magpatawad, at higit sa lahat, ang magsimulang muli. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi ang paghahanap sa isang perpektong tao, kundi ang pag-aaral na mahalin ang isang hindi perpektong tao sa isang perpektong paraan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ano ang paborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section. Hanggang sa ating susunod na kwento. Pag-ibig sa likod ng Lu.